Noong gabing sinubukan akong lasunin ng sarili kong anak na si Rafael at ng asawa niyang si Sofia, sa sarili naming hapagkainan, ang hiya at kahihiyang iyon ay parang lason na kumalat sa dugo ko. 40 taon akong nagpakahirap, itinayo ko ang Beaumont Estate para sa kinabukasan nila. Pero ang tingin nila sa akin ay isang matandang ulyanin, walang silbi, malapit ng mamatay. Hindi nila alam, ang lason na iyon ay pansamantala lamang. Ang tunay kong lihim na yaman ay hindi ang 6 bilyong ari-arian, kundi ang utak ko at ang mga kaibigan ko. Gusto nilang sirain ang dangal ng pamilya namin, pero hindi. Sa Biyernes, babawiin ko ang lahat at bibigyan ko sila ng aral. Kung naranasan mo na ang ganitong sakit, like at share mo ito at i-comment sa baba kung saan ka nanonood. Ang ginawa ng aking anak sa video na iyon ay literal na nagpaluhod sa akin. Sa loob ng 6 na buwan, nilalason ako ng sarili kong anak, tumatawa habang unti-unti akong nawawalan ng pandama at nagpaplanong nakawin ang aming minana, isang legacy na nagkakahalaga ng 6 bilyon. Akala niya malapit na akong mamatay. Hindi niya alam, ito pa lang ang simula. Ang ginawa ko sa loob ng 5 araw na yon ang nagpabago sa lahat. Pero bago ang lahat, saan niyo ba narinig ang kwentong ito? I-comment niyo ang inyong lugar sa baba. Naiwan ko ang aking telepono sa restoran. Nang bumalik ako makalipas ang 20 minuto, sinalubong ako ng usher sa pinto. Maria Reyes ang nakasulat sa kaniyang name tag. Ngunit sa halip na ibigay ang aking telepono, ikinandado niya ang pinto sa likuran ko. Ginoong Mateo, bulong niya, may kailangan po kayong makita. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang inakay niya ako lagpas sa walang taong dining room patungo sa isang masikip na bodega. Naroon ang aking telepono, nakapatong sa tabi ng isang security monitor. Hinila ni Maria ang footage mula kaninang gabi. Nanginginig ang kaniyang mga daliri sa keyboard. Maaari po akong mawalan ng trabaho dahil dito, sabi niya. Pero hindi ko po kayang manahimik. Lumitaw sa screen ng table dose, ang aming mesa. Ang hapunang nagtapos 1 oras na ang nakalipas. Balikan natin. Kaninang gabi, nahirapan akong tikman ang isang cabernet na nagkakahalaga ng 10,000. Dapat ay pambihira ang lasa nito, pero para sa akin, isa lang itong ordinaryong likido. Ang masalimuot na lasa na dapat kong nadama ay parang mga multo na lamang. Pa, ang pangit ng itsura mo, sabi ni Rafael habang lumalapit, may bakas ng pag-aalala sa mukha. 37 taong gulang siya, Vice President of Sales ng aming bodega. Palala ng palala ang pagkahilo mo. Sa tabi niya tumatango si Sofia, ang aking manugang na nakasuot ng esmeraldang seda at balot ng ginto. Sabi ng doktor, anya, matanda na po talaga kayo, Mateo. Kailangan na ninyong magpahinga bago pa may masamang mangyari. Umaalog ang kwarto tuwing iniikot ko ang ulo ko. Ilang buwan na akong nawawalan ng pang-amoy, sinundan ng panlasa. Ang pagkahilo ay dumarating na parang alon, biglaan at nakakatakot. Sa edad na 68, baka tama sila. Baka bumibigay na ang aking katawan. Ang mga papel po ng power of attorney, mahinang sabi ni Rafael. Pirmahan na po natin sa susunod na linggo. Hayaan niyo na akong mag-asikaso ng araw-araw na operasyon. Sa wakas, makakapagpahinga na po kayo. 40 taon kong itinayo ang hasyendang alak na yon. 3 henerasyon ng Beaumont ang nagbuhos ng dugo sa lupaing iyon. Ngunit hindi ko na matikman ang sarili kong mga alak. 2 beses na akong hinimatay nitong nakaraang buwan. Sige, sabi ko. Pipirmahan ko sa susunod na linggo. At sa sandaling iyon, nakita ko ang ginhawa sa mukha ni Rafael. Dapat ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Sa halip, may malamig na bumalot sa aking dibdib. Tinapos namin ang hapunan. Naiwan ko ang aking telepono sa mesa. Hindi ko napansin hanggang sa kalagitnaan na ako ng daan pa uwi. Bumalik ako, umaasang mabilis ko lang itong makukuha. Sa halip, ibinigay sa akin ni Maria Reyes ang katotohanan. Sa monitor, pinanood ko ang pag-uulit ng hapunan, pinanood ko ang sarili kong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Sa sandaling tumalikod ako, kumilos si Rafael. Mabilis at sanay, kinuha niya mula sa kanyang jacket ang isang maliit na vial, may malinaw na likido. Binuksan niya ito gamit ang kanyang hinlalaki at ibinuhos sa aking baso ng alak.
ang basong ininuman ko pagbalik ko. Nakita ito ni Sofia. Pero hindi niya ito pinigilan. Ibinilinutan niya ang kanyang katawan, tinatakpan si Rafael at ngumiti. Pero hindi iyon ang pinakamasama. Pagkatapos kong umupo at uminom, pagkatapos kong magmukha ng hapdi sa lasa na halos hindi ko na madama, nagabang si Rafael hanggang sa tumalikod ako. Pagkatapos inikot niya ang kanyang balikat at hinayaan niyang umalog ang kanyang ulo, ginagaya ang aking panginginig. Ang kanyang mukha ay nagbaluktot sa isang malupit na panggagaya ng aking pagkalito at tumawa si Sofia, tahimik sa footage, ngunit hindi maikakaila. Ang aking anak, nilalason ako, tinutukso ako, nang hina ang aking mga tuhod. Bumagsak ako sa sahig ng bodegang iyon. Sinalo ni Maria ang aking mga balikat. Patawarin po ninyo ako, paulit-ulit niyang sinasabi. Patawarin po ninyo ako. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas. Inalalayan ako ni Maria sa parking lot. Ang aking telepono ay mahigpit na nakahawak sa kamay na ayaw tumigil sa panginginig. Dapat, ang hangin sa gabi ay amoy sampagita o hasmin. Sikat ang mga hardin ng estate dahil doon. Pero wala akong naamoy, kawalan lamang kung nasaan ang aking mga pandama. Hindi po kayo pwedeng magmaneho ng ganyan, sabi ni Maria. Ayos lang ako. Hindi po kayo ayos. Ang kanyang bata at matapang na mukha ay nag-aapoy sa ilalim ng ilaw sa parking lot. Ano po ang gagawin ninyo? Isang pag-iisip ang nag-aapoy sa gitna ng pagkabigla. Mayroon akong 5 araw, sa Biyernes, ang board meeting. Kung wala akong gagawin sa susunod na linggo, kontrolado na ni Rafael ang lahat. Sa susunod na buwan, nakakulong na ako sa isang kondo sa tabing dagat habang sinisira ng aking anak ang 40 taon ng aking pinaghirapan. Matatapos ito sa Biyernes, sabi ko. Ang mga salita ay ikinagulat ko dahil sa tiyak na tono. Pinanood ko ang aking anak na lalasunin ako. Pinanood ko siyang tumawa tungkol dito. Anumang sakit na inakala kong mayroon ako, anuman ang age-related degeneration na dinayagnos ng mga doktor, ito ay kasinungalingan. Nilalason ako ni Rafael sa loob ng maraming buwan o baka mas matagal pa, ginagawa akong mahina para pirmahan ang lahat ng aking pinaghirapan. Pero mayroon akong 5 araw. 5 araw para alamin kung ano ang ginamit niya, bakit niya ito ginawa at kung paano siya pigilan. 5 araw para iligtas ang lahat ng itinayo ng aking pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Pumisil si Maria Reyes sa aking braso. Sabihin po ninyo kung paano ako makakatulong. Wala pa akong sagot, ngunit habang nakatayo ako sa parking lot na iyon, ang pagtataksil ay sariwa pa at parang sugat na nakabukas. Alam ko ang isang bagay ng may ganap na kaliwanagan. Matatapos ito sa Biyernes. Ang laboratorio ay amoy oak, alcohol at 40 taon ng maingat na trabaho, nalalabi sa mga bakas ng kemikal. Hating gabi na nang buksan ko ang pinto, ngunit ang pagtulog ay hindi opsyon. Hindi pagkatapos mapanood ang aking anak na nilalason ako sa kamera. Ang mga ilaw ay umilaw sa itaas ng aking ulo, nagliliwanag sa mga kagamitan na dinala pa ng aking lolo mula sa Pransya. Mga baso at tanso na distillation coils na pinakintab ng 3 henerasyon ng paggamit. Ngayong gabi, kailangan ko silang maging tapat sa akin kung paano ako pinapatay ni Rafael. Gupitin ko ang tela na may wine stain mula sa manggas ng aking jacket gamit ang surgical scissors at inilagay sa isang test tube. Nagdagdag ng solvent, tinatakan, inalis alog. Ang mancha ay natunaw sa maulap na likido. Habang nagpoproseso, kinuha ko ang mga aklat ng toxicology na hindi ko nabuksan mula noong graduate school sa universidad. Kung may lason sa aking sistema, ipapakita ito ng chemical breakdown. Ang lahat ay nag-iiwan ng bakas, pati na ang pagtataksil. Ang chromatography equipment ay tumagal ng 90 minuto upang uminit at patakbuhin ang sample. Ginugol ko ang oras na iyon sa paglalakad sa lab. Ang aking isip ay umaaligid sa mga posibilidad. Anong compound ang maaaring sumira sa panlasa at pang-amoy ng hindi pumatay agad? Ano ang magpapadiagnos sa isang doktor ng age-related degeneration sa halip na pagkalason? Nang lumabas sa wakas ang printout, nakuha ko ang aking sagot. 2 taluktok ng chemical,
matalim at hindi maikakaila. Zinc chelator, isang compound na kumakabit sa zinc sa daluyan ng dugo at inilalabas ito sa pamamagitan ng mga bato. At sulfite receptor blocker, industrial na kemikal na ginagamit sa pagsusuri ng produksyon ng alak, hindi inilaan para sa pagkonsumo ng tao. Magkasama, sila ay napakatalino. Masama, ngunit matalino. Ang kakulangan sa zinc ay sumisira sa panlasa at pangamoy, unti-unting ginagaya ang natural na pagtanda. Ang sulfite blocker ay partikular na nakatarget sa mga reseptor na nakakakita ng mga compound ng alak. Sinasabotahe ang isang pandama kung saan nakasalalay ang aking buong buhay. Nawawalan ako ng palet hindi dahil sa edad, kundi dahil sistematikong dinidisarmahan ito ni Rafael. Ang pinakamahalagang pagtuklas, parehong compound, ay pansamantala. Itigil ang pagkakalantad, magsuplemento ng zinc, at ang aking mga pandama ay babalik ng dahan-dahan ngunit kumpleto. Hindi ako gustong patayin ni Rafael. Gusto niya akong masira, malito, at desperado na pirmahan ang lahat ng aking itinayo. Umalis ako sa lab at pumunta sa pangunahing bahay. Bumalik na sina Rafael at Sofia sa kanilang apartment sa Maynila. Pagkatapos ng hapunan, mayroon silang lugar sa lungsod, bumibisita sa estate 3 o 4 na beses sa isang linggo. Ang bahay ay akin. Nagsimula ako sa kusina. Ang mga bote ng vitamin na ibinigay sa akin ni Rafael 3 buwan na ang nakalipas, nakalagay ng masaya sa cabinet. Nature Strength Zinc Support Formula. Para sa kalusugan niyo po pa. Binalatan ko ang label. Sa ilalim sa matingkad na itim at pula. Vint Global Industrial Solutions Division Sample Batch Alpha 7. Hindi vitamins. Ang lason mismo, binalot ulit. Sa lumang silid ni Rafael, nakakita ako ng mas maraming walang laman na vial sa basurahan ng banyo. Bawat isa ay may tatak na may parehong logo. Property of Vint Global, not for resale. May nagsusupply sa kanya. Isang tao na may access sa mga pang-industriyang chemical at ganap na kawalan ng konsensya. Ang drawer ng kanyang desk ang may hawak ng huling piraso. Mga utang sa sugal, casino markers mula sa Las Vegas, mga statement ng credit card na may mga cash advance na bilog sa desperadong pulang ink. 160 milyon. Kailangan bayaran sa 90 araw, 3 buwan, parehong timeline ng aking mga sintomas. Kung ako ay pipirma sa susunod na linggo, kokontrolin ni Rafael ang isang hasyenda na nagkakahalaga ng 6 bilyon. Sapat na para malinis ang kanyang mga utang. Higit pa sa sapat para bigyang katwiran ang pagsira sa kanyang ama sa proseso. Umupo ako sa lumang desk ng aking ama, napapaligiran ng ebidensya. Sa likuran ko, nakangiti ang litrato ni Catalina mula sa estante. Ang kanyang tumatawang mukha ay frozen 20 taon na ang nakalipas sa kwartong ito rin. Hindi ko ito kayang harapin mag-isa. May kasosyo si Rafael, isang tao sa Vint Global na nagbigay ng mga compound, tumulong magplano nito. Kailangan ko ng tulong mula sa isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni Ricardo Cruz. Sinagot niya sa pangalawang ring, magaspang ang boses. Mateo, 3:00 na ng umaga. Kailangan kita sa estate, sabi ko. Ngayon na. At Ricardo, huwag kang magsasabi kahit kanino. Katahimikan. Pagkatapos, kinuha ko ang 2 crystal decanters. Ang isa ay may malinis na tubig para sa mga board members. Ang isa ay naglalaman ng sample ng lason mula sa aking lab na hinaluan ng murang alak, ang parehong pinaghalong ibinibigay sa akin ni Rafael sa loob ng maraming buwan. Bago umalis, tiningnan ko ang aking telepono. Huli na noong Huwebes ng gabi, pagkatapos ng pagnanakaw ng alak, gumawa ako ng isa pang tawag kay Detective Jaime Porter. Magkakilala kami sa loob ng 20 taon. Darating ako Biyernes ng umaga, sabi niya. Bigyan mo lang ako ng hudyat. Ang biyahe patungo sa Maynila ay tumagal ng 1 oras. Ang vineyards ay nagniningning sa maagang liwanag, umabot ng walang katapusan. Ito ang mga kalsada na minsan naming tinahak ni Catalina, nangangarap ng legacy na iiwan namin kay Rafael. Naniniwala siya na ang hasyenda ay mag-iisa sa amin sa mga henerasyon. Sa halip, ibinunyag nito ang kanyang kasakiman. Pagsapit ng 8:45, nasa financial district ako. Nakasakay sa isang elevator patungo sa 15th floor.
na may isang basket ng mga decanter sa aking mga kamay. Parang isang taong nagdadala ng alak sa isang pagdiriwang. Ang Vint Global ay puro salamin at bakal, malamig, walang buhay. Ang mga pinto ng conference room ay nakabukas. Pumasok ako at sa ulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaki na hindi ko inasahang makikita muli. Isang multo mula sa aking nakaraan. Ang lalaking minsang pinagkakatiwalaan ko ng higit pa sa sinuman. Ang aking dating matalik na kaibigan. Si Lorenzo Torres ay mukhang eksakto tulad ng 30 taon na ang nakalipas, pinino lamang ng kayamanan. Ang parehong matalim na jawline, ang parehong mayabang na kiling ng kanyang ulo. Ang tagumpay ay nagpabago sa kanya, ngunit hindi nito binago ang mahalagang pagtutuos. Sa kanyang mga mata, ang tingin ng isang taong laging kailangang manalo. Inilagay ko ang aking briefcase sa pinakintab na mesa. Lorenzo Torres, ang aking boses ay matatag. Dapat alam ko na. Ang kanyang ngiti ay makinis na parang aged brandy. Mateo, ang tagal na. Talaga ba? Hinila ko ang aking upuan ng dahan-dahan, hinayaan ang katahimikan na humaba. Parang mas malapit ka pa kaysa sa inakala ko. Gumulo si Rafael sa kanyang upuan. Nahanap ng kamay ni Sofia ang kanya sa ilalim ng mesa. Ang mga board members ay nanood ng may maingat na neutralidad ng mga taong binabayaran upang saksihan ang mga transaksyon. Si Jennifer Crawford, legal counsel ng Vint, ay may ballpen na nakaposisyon sa ibabaw ng dilaw na pad. Si Brian Matthews, ang CFO, ay tiningnan ang kanyang Rolex. Si Stephen Palmer, COO, ay naghintay lang. Well, ikinampay ni Lorenzo ang kanyang mga kamay. Magsimula na ba tayo? Naiintindihan ko na handa ka ng pumirma. Tiningnan ko ang aking anak. Ang kanyang collar ay basa sa kabila ng air conditioning. Sa isang sandali, sabi ko. Pero una, gusto kong obserbahan ang isang tradisyon. Tinuruan ako ng aking ama na hindi mo tatapusin ang isang kasunduan nang walang sharing ng alak. Ito ay kung paano namin pinarangalan ang mga partnership sa Beaumont. Bahagyang humigpit ang ngiti ni Lorenzo. Mateo, sa tingin ko hindi, formalidad lang. Inangat ko ang 2 decanter mula sa aking briefcase. Nahuli ng kristal ang fluorescent light. Walang masalimuot, isang simpleng pagsubok ng mga pandama. Pagkatapos ng lahat, kung kinukuha ng Vint ang legacy ng Beaumont, dapat mong maunawaan kung ano ang nagpapabukod tangi sa aming alak. Ibinuhos ko ang unang decanter sa isang baso at ipinadulas ito kay Jennifer Crawford. Ito ay mula sa aming 2018 reserve. Sabihin mo sa akin kung ano ang naaamoy mo. Yumuko siya ng maingat. Blackberry, oak, may amoy lupa, baka truffle. Eksaktong tama. Ibinuhos ko ang mga baso para kina Brian at Steven. Pareho silang nagbigay ng katulad na mga sagot, may kakayahan, edukadong mga palet. Pagkatapos, inabot ko ang pangalawang decanter. At ito, sabi ko, ay isang bagay na mas bihira. Ibinuhos ko muna kay Lorenzo. Ang likido ay maputlang ginto, hindi kapansin-pansin. Inangat niya ito sa kanyang ilong at pinanood ko ang kanyang mukha para sa flicker ng pagkilala na magpapatunay sa lahat. Wala. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay ngumiti. Delicate floral notes, honeysuckle siguro. At iyan ba ay white pepper? Humigpit ang aking dibdib. Rafael. Ibinuhos ko siya ng isang baso. Ano ang naaamoy mo? Nanginginig ang kamay ng aking anak habang inaangat niya ito. Alam niya na may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ang kanyang mga mata ay sumilip kay Sofia, pagkatapos ay kay Lorenzo. Oak, sabi niya sa wakas. Cherry siguro lupa. Ang parehong pagkakalat ng bokabularyo na laging ginagamit niya kapag nagpapanggap na nauunawaan ng alak. Inilapag ko ang decanter ng maingat. Kagiliw-giliw, sabi ko. Dahil ang inaamoy ninyo, kayong dalawa, ay industrial zinc waste na hinaluan ng sulfite receptor blocker. Ang parehong compound na ininom ko sa loob ng na buwan. Ang lason na idinisenyo upang sirain ang aking palet. Andyan ako sa loob ng 20 minuto. Ibinitin ko at tiningnan ang mga vial na nakalinya sa aking desk. Vint Global. Sa Biyernes malalaman ko kung sino sila
at malalaman nila kung ano ang nangyayari kapag may nagtatangkang sirain ang pamilya Beaumont. Sabado ng umaga, ginawa ko ang tawag na magpapagalaw sa lahat. Nahanap ng kamay ni Rafael ang aking balikat. Pa, nalilito na ang ilong nyo. Pirmanhan na natin ito para makapagpahinga na kayo. Ibinuklat niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. General Power of Attorney, cream na papel, ang selyo ng kanyang abogado ay nakatatak sa ilalim. Ang aking pangalan ay naghihintay ng pirma. Inabot ko ang ballpen, nagpumiglas para sa reading glasses, natumba ang mga ito sa sahig. Nang ako ay umunat, nasagi ng aking siko ang water carafe. Kristal ay nagtagpo sa mahogany. Bumaha ang tubig sa mga dokumento. Ang ink ay dumugo, ang selyo ay natunaw. Hindi. Sumugod si Rafael, ngunit huli na. Ang power of attorney ay nasira. Patawad, piniyok ko ang aking boses. Hindi na gumagana ang mga kamay ko. Tumayo siya na hawak ang tumutulong papel. Ang mukha ay umaaligid sa galit at pilit na pagtitiis. Ayos lang, sabi niya sa pagitan ng magkakapit ng ngipin. Magpiprint kami ng bago sa Lunes. Hindi, sa opisina sa Biyernes. Tumingin ako sa itaas. Pagkalito ang bumabalot sa aking mga mata. Ang board meeting, lahat nandoon. Kung pipirmahan ko ang 40 taon ng aking buhay, gusto ko ng mga saksi para alam ng lahat na ito ang aking pinili. Sinulyapan ni Rafael si Sofia. Gumawa ako ng 20 cases ng vintage na iyon at iningatan ang bawat bote. Dapat ay bubuksan ang mga ito sa mga milestone, araw ng kanyang kasal, ang kapanganakan ng kanyang unang anak, ang hapon na kukunin niya ang hasyenda nang may pagmamalaki sa halip na lason, mga pagdiriwang na hindi na mangyayari ngayon. Kinuha ko ang isang bote mula sa slot nito sa rack. Ang label ay bahagyang naninilaw sa loob ng 37 taon. Ang wax seal ay basag sa katandaan. Sa loob, ang alak ay naghihintay ng matiyaga, naghihintay ng isang sandali na karapat-dapat dito. Ginawa ko ito noong ipinanganak siya, sabi ko ng mahina. Lumapit si Ricardo para tumayo sa tabi ko. Iningatan ko ito para sa araw na karapat-dapat siya rito. Tiningnan ni Ricardo ang bote, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang magaspang na mukha ay malungkot ngunit matatag. Ilaan mo para sa isang taong karapat-dapat dito. Tumango ako ng isang beses at maingat na inilagay sa padded wooden crate. May iinom ng alak na ito balang araw. Isang taong nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng magtayo ng isang bagay, ng dahan-dahan, ng may pagtitiis at pagmamahal. Hindi lang ang aking anak. Ang crew ay nagtrabaho sa buong gabi ng may maingat na katahimikan. Bawat bote ay nakalista, nakabalot sa proteksyon na tissue, nilulan sa mga truck na may kontroladong klima. Ang mga reserve ng 1950s na ginawa ng aking ama gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang mga vintage ng 60s na nagtatag ng reputasyon ng Beaumont sa buong bansa. Ang mga experimental blend na matagal kong inalagaan sa Hungarian oak. Pinalitan namin silang lahat ng mga decoy, mga bote na puno ng tubig na may kulay pula na food coloring. May amoy ng murang synthetic wine essence na kinuha ni Ricardo mula sa isang restaurant supply warehouse. Mula sa malayo sa madilim na ilaw ng cellar, mukha silang tunay. Sa malapit, sila ay ganap na walang halaga tulad ng mga pangako ni Rafael. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, ang huling truck ay umalis sa kulay abong kadiliman bago sumikat ang araw. Ang mga cellar ay mukhang eksaktong pareho. Ang mga bote ay kumikinang pa rin sa kanilang mga rack. Ang mga dust mote ay lumulutang pa rin sa hangin na amoy oak, ngunit bawat isa ay ngayon ay isang maingat na ginawa na kasinungalingan. Ikinandado ko ang mabigat na pinto ng cellar at naglakad pabalik sa pangunahing bahay. Nakayanan kong matulog ng 2 oras sa aking study sofa. Nang ako ay magising, sumisikat ang araw sa vineyard. Naligo ako at nagbihis, hindi sa cardigan na inaasahan ni Rafael, kundi sa aking charcoal wool suit, ang parehong isinuot ko para ilibing si Catalina, 10 taon na ang nakalipas. Ngayon, may iba akong ililibing. Ang board meeting ay magsisimula ng alas 9. Uminom ako ng kape, natikman ko na ngayon, mapait at totoo, at tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, malinaw ang mga mata, matatag ang mga kamay. Akala ni Rafael,
nanalo na siya. Malapit na niyang malaman kung ano ang nangyayari kapag may nagtatangkang sirain ng Beaumont. Biyernes ng umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin, inaayos ang aking kurbata. Sa dresser sa likuran ko, nakangiti si Catalina mula sa kanyang litrato. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang kanyang boses ay malinaw na parang nakatayo siya sa tabi ko. Gawin mo ang tama, Mateo, hindi ang madali. Ang litrato ay kinuha sa vineyard noong harvest 20 taon na ang nakalipas. Suot niya ang kanyang lumang sombrero, tumatawa ng malaya, noong 17 taong gulang pa si Rafael, bago ang sugal, bago si Sofia, bago ang lason. Naalala ko ang kanyang mga huling araw sa ospital. Ang pancreatic cancer ay kinuha siya sa loob ng 6 na malupit na buwan. Malapit sa dulo, nang morphine ang nagpalabo sa lahat, pinisil niya ang aking kamay. Alagaan mo si Rafael, bulong niya. Kailangan niya ng gabay. Ipinangako ko sa kanya na gagawin ko. Nabigo ako sa iyo, bulong ko sa litrato. Hindi ko siya mailigtas pero mapipigilan ko siya. Pumasok ang pagdududa tulad ng lagi. Maaari kong pirmahan ang mga papel, tanggapin ang kondo sa tabing dagat, maglaho ng tahimik. Siya ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ang sanggol ni Catalina. Ngunit naalala ko ang isa pang sinabi niya noon, taon na ang nakalipas nang sinubukan kaming takutin ng isang karibal na ibenta ang hasyenda. Huwag mong hayaang sirain ng sinuman ng mahal mo, Mateo, hindi para sa pera, hindi para sa kapayapaan. Kahit na ang taong iyon ay si Rafael, ang silid ay naging ganap na tahimik. Ang ballpen ni Jennifer Crawford ay nag-freeze sa gitna ng paggalaw. Si Brian Matthews ay tumigil sa paghinga. Ang mga mata ni Stephen Palmer ay nanlaki. Si Lorenzo ang unang nakabawi. Mateo, iyon ay katawa-tawa. Malinaw na hindi ka maayos. Kung gayon, bakit? Huminto ako. Inilarawan mo ito bilang honeysuckle. Bakit naamoy ni Rafael ang cherry? Bumaling ako kay Jennifer. Tama mong natukoy ang 2018 reserve, ngunit tinukoy nila ang lason bilang isang bagay na kaaya-aya dahil maayos ang kanilang mga ilong. Ang akin, hindi na. Hindi na ngayon. Pumuti ang mukha ni Rafael. Pa, hindi ako. Hindi ka, ano? Sumandal ako. Hindi alam na ang industrial division ng Vint ay gumagawa ng zinc colliders? Hindi alam na nagsusupply si Lorenzo sa iyo ng eksaktong compound upang sirain ang mga pandama ng isang winemaker nang hindi siya pinapatay? Biglang tumayo si Sofia. Ito ay baliw. Aalis na kami. Umupo ka. Ang aking boses ay pumutol na parang talim. Hindi pa tayo tapos. Humigpit ang jaw ni Lorenzo. Ang kanyang mga kamay ay patag sa mesa, naging napakatahimik. Inilapag ni Jennifer Crawford ang kanyang ballpen nang may mahinang click. Ginoong Torres, sa tingin ko kailangan nating... Ang kailangan mo, sabi ko inabot ang aking briefcase, ay makita ang patunay. Ang mukha ni Rafael ay chalk. Ang veneer ni Lorenzo ay nabasag. Nagbubunyag ng isang bagay na malamig at sinauna sa ilalim. At hindi pa ako tapos. Kinuha ko ang mga lab report mula sa aking briefcase at ikinalat sa ibabaw ng mesa. Disyembre, zinc sa 90 micrograms per deciliter. Normal. Tinapik ko ang bawat pahina. Marso, 52. Mayo, 31. Nakaraang linggo, 18. Clinical deficiency, 6 na buwan ng documented poisoning. Sinuri ni Jennifer Crawford ang mga numero. Naubos ang kulay sa kanyang mukha. Bumaling ako kay Lorenzo. 30 taon na ang nakalipas. Gusto mo ng mass production at mabilis na kita. Dilute ang Beaumont sa mga murang bote. Tumanggi ka, sabi ni Lorenzo. Dahil sisirain nito ang legacy ng aking ama. Kaya, binili kita. 120 milyon at nagtayo ako ng Patsikon bilyong imperyo. Habang ikaw ay nabigo sa lahat. Pagkatapos, itinayo ko ang Vint para patunayan na mali ka. Tumigas ang kanyang boses. Pero galit pa rin ako sa iyo dahil nagtagumpay ka sa iyong paraan. Ginawa mo akong tanga para sa pagpili ng kita kaysa sa kalinisan. Hinawakan niya ang mesa. Kaya nang makita ko si Rafael na nalulunod sa 160 milyong utang, nakita ko ang aking pagkakataon. Nagbigay ang Vint Labs ng lason, mabagal, hindi matutukoy, sapat lang para sirain ang iyong mga pandama. Pagkatapos,
Itatapon ko ang iyong mahalagang vintage collection. I-dilute ang bawat legendary na bote sa 900 na basura ng grocery store. Tahimik ang silid. 10 taon na ang nakalipas, sabi ko. Nagpadala ako sa iyo ng 12 na sulat, registered mail. Ikinumpas ko si Patricia sa pintuan. Namatay si Catalina. Mayroon akong sakit sa puso. Inalok kita ng pantay na partnership sa isang 5 bilyong estate. Lumapit si Patricia na may mga receipt. 12 sulat ang naihatid sa pagitan ng 2014 at 2015. Hindi kailanman sinagot. Pumuti ang mukha ni Lorenzo. Sinubukan kong makipagkasundo. Sinubukan kong bigyan ka ng pagtubos. Masyado kang abala sa paghihiganti para mapansin. Inilapag ko ang aking telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Rafael ang pumuno sa silid. The old man can't taste anything. Friday, we close. Tanker roll. Flush the whole collection. Turn Dad's legacy into toilet cleaner money. Gusto siguro ito ni Nanay. Lagi niyang sinasabi na mas mahal niya ang alak kaysa sa amin. Malupit na tawa. Humigpit ang aking lalamunan. Mas mahal ka ni Catalina kaysa sa buhay. Ang huli niyang mga salita ay, alagaan mo si Rafael. Sana ay masira siya rito. Bumagsak ang mukha ni Rafael. Pa, 20 taon kang may pagkakataon para parangalan ang kanyang alaala. Halos pumutok ang aking boses. Pinili mo ito. Tumayo ako. Gusto mo ng vintage collection. Inilipat ni Ricardo ang bawat bote Huwebes ng gabi. Ang mga tanker mo ay makakahanap ng may kulay na tubig. Bumulong si Rafael. Imposible iyan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Detective Porter kasama ang mga opisyal. Rafael Beaumont, Lorenzo Torres, kayo ay under arrest para sa conspiracy, attempted murder, at fraud. Nag-click ang mga posas. Bumagsak si Rafael umiiyak. Sumigaw si Sofia tungkol sa mga abogado. Tinitigan ako ni Lorenzo. Maaari akong naging bahagi ng isang bagay na dakila 2 beses. Oo, sabi ko. Maaari ka sana. Inakay nila siya palayo. Lumabas ang mga tao. Tumayo akong mag-isa sa bintana. Pinapanood ang financial district sa ibaba. Nanalo ako. Nailigtas ko ang hasyenda. Naibunyag ang conspiracy. Ngunit ang tagumpay ay lasang abo. Inilibing ko ang aking anak ngayon, hindi lang literal. 6 na buwan ang lumipas. Ang tagsibol ay dumating sa hasyenda tulad ng dati, dahan-dahan, pagkatapos ay bigla-bigla. Ang mga baging ay walang pakialam sa pagtataksil, nagpatuloy lang sila sa paglaki, at natutunan ko na maaari rin ang mga tao. Sumikat ang araw sa Beaumont Estate, pininturahan ng ginto ang vineyard. Naglakad si Maria sa tabi ko sa pagitan ng mga rosas, may notebook sa kamay, maliwanag ang mga mata sa mga tanong. Paano mo malalaman kung handa na ang mga ubas? Tanong niya. Hinawakan ko ang isang kumpol na dama ang bigat. Tinikman mo sila, hindi gamit ang bibig mo, kundi gamit ang puso mo. Ngumiti siya, ang parehong nangiti mula noong gabing iyon sa restoran nang ipakita niya sa akin ang katotohanan na nagpabago sa lahat. Nakakuha si Rafael ng 10 taon para sa federal conspiracy, attempted murder, fraud. Idiniborsyo siya ni Sofia sa loob ng 1 buwan, umalis ng walang dala. Nakakuha si Lorenzo ng 15 taon. Gumuho ang Vint Global sa loob ng ilang linggo. Tumakas ang mga shareholder sa iskandalo. Ang aking mga pandama ay dahan-dahang bumalik. Una ang asin, pagkatapos ang tamis. Pagkatapos sa wakas, ang masalimuot na mga notes na ginugol ko ng 40 taon sa pag-aaral na makilala, cedar at blackberry, leather at lupa. Parang gumising mula sa isang mapait na panaginip. Maghintay ka dito, sabi ko kay Maria. Bumalik ako na may maalikabok na bote. Beaumont Reserve 1987, ang taon na ipinanganak ang aking anak. Ginawa ko ang vintage na ito upang ipagdiwang ang kanyang kinabukasan. Iningatan sa loob ng 37 na taon para sa isang pagdiriwang na hindi kailanman dumating. Binuksan ko ito ng maingat sa paraang itinuro sa akin ng aking ama. Nagbuhos ako ng 2 baso, pinanood ang liwanag ng umaga na nahuli sa amber na likido. Inangat ni Maria ang kanya, nabuo ang mga luha. Ang ganda. Tikman mo muna.
Ginawa niya at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. Pagtataka, pag-unawa. Perpekto, bulong niya. Oo, sabi ko, sinalubong ang kanyang mga mata. At ngayon, ito ay sa iyo, ang legacy na ito, lahat ng ito. Nanginginig ang kanyang kamay. Mateo, wala po akong dugo ninyo. Maria, hindi ka nagtataglay ng aking dugo, ngunit ikaw ang aking tagapagmana. Iniligtas mo ang aking buhay. Nauunawaan mo kung ano ang mahalaga, integridad, kalidad, katotohanan. Inaalagaan mo ang craft, hindi lang ang kita. Huminto ako. Iyan ang ibig sabihin ng Beaumont, hindi isang pangalan, isang pangako. At sa wakas, gayon din ako. Nakaupo sa katahimikan ng aking vineyard, iniisip ko ang aking buhay bilang isa sa mga mapait-matamis na kwento ng lolo. Huwag kayong maging katulad ko. Huwag ninyong gugulin ang 40 taon sa pagtatayo ng isang 6 bilyong imperyo para lang mapagtanto na ang pinakamamatay na lason ay maaaring ihain sa inyong sariling hapagkainan. Huwag kailanman ipagkamali ang shared blood para sa shared values. Ibinigay sa akin ng Diyos ang palette para lumikha ng world-class wine. Ngunit ang sarili kong pagkabulag ay halos pinahintulutan ng aking anak na gawing bathroom cleaner ang regalong iyon. Ito ay isang tunay na kwento ng pagtataksil at panghuling paggising. Ang payo ko sa inyo ay manatiling mapagbantay laban sa matatamis na bulong ng mga taong naghahangad lamang ng inyong korona. Huwag kayong maghintay hanggang sa mawala ang inyong mga pandama para mapagtanto ang baho ng kasakiman sa paligid ninyo.